Linchi, Linchi. Lumabas ka rito, dali, may nangyaring masama. Ano pong nangyari, Tito? Ang mga magulang mo, na aksidente sila, tumoblob ang bangka, ano? Paano nang mangyayari yon? Saan ka pupunta? Papa, Fading on, fading on. Fading on the wall. Linchi. Buhatin niyo pabalik. Papa, Papa, Mama, lumubog ang bangka, pero ang haligi ng pamilya Lin hindi pwedeng bumagsak. Ako ang tatayo at ako sa responsibilidad na ito. Hindi pa naginip ang gintong dragon kagabi. Nararamdaman ko ang ilalim ng dagat. Lahat ng mayroon sa ilalim ng dagat, nalalaman ko. Linche, lumabas ka rito at magbayad ka ng utang. Dugot pawis naming pera ang inutang ng mga magulang mo. 1 milyong piso, dapat mo kaming bigyan ng paliwanag na yun din. Huwag ka nang magtago, wala na ang bangka, wala na rin ang mga tao. Hindi pwedeng pati ang pera namin ay mawala na lang din. Tagal ko nang sinasabi sa inyo, hindi dapat binili ang bangkang yan ng pamilya Lin. Ngayon, tingnan nyo ang nangyari. Lumubog ang bangka, pero naiwan ang utang. Linche, kagagraduate mo lang sa kolehiyo, saan ka kukuha ng pambayad? Akuin ko ang utang. Napakadaling sabihin yan. 1 milyong piso, buhay mo ba ang ipambabayad mo? 1 buwan. Kapag natapos ang 1 buwan at hindi mo nabayaran ang 1 milyong piso, isusuko ko sa inyo ang bahay, lupa, at kung anuman ang natira sa bangka namin, gawin nyo ang gusto nyo roon. 1 buwan. Kaya mo ba talaga, may isang salita si Linche, tinutupad ko ang aking sinasabi. Sige, narinig nyo naman lahat, di ba? 1 milyong piso sa loob ng 1 buwan. Linche. Tignan lang natin kung ang buhay mo nga ay katumbas ng halagang yan. Sige na, tama na yan. Saksi tayo sa paglaki ni Linche. Hindi rin naman taka sa utang ang mga magulang niya. Bigyan natin siya ng 1 buwan. Linche, naniniwala si tita sa iyo. Tiang, ang pera ninyo ang una kong babayaran. Wangkay, dito ka lang, maghintay ka sa akin. Isang ornate banagan. Ito pala ang kapangyarihan ng Dragon Pearl. Huwag mong galawin, hindi ito midnight snack. Nakahuli si Tio Chen noong nakaraang buwan ng isang may bigat na 3 kilo, at naibenta niya ito sa halagang 30,000. Ang tatlong ito, bawat isa ay lagpas sa 5 kilo. Hindi na malayo ang 1 milyong piso. Kuya Che, bakit ka napadpad dito? Nabalitaan ko ang tungkol sa panggugulo sa bahay nyo kahapon sa baryo. May 50,000 rito, kunin mo muna para sa emergency. Malapit ka ng ikasal. Hindi ko matatanggap ang perang ito, kaya ko pang gawa ng paraan ang sa kasal ko. Pero ang utang ng pamilya mo, hindi makakapaghintay. Kuya Che, magkaibigan tayo, huwag ka nang magpanggap kung nahihirapan ka rin. Sinong nagsabing nagpapanggap ako? Ano ba ang nasa loob ng kahong ito? Isang ornate banagan at ang laki pa, wow. Mukhang magsisimula ito sa 5 kilo. 5 kilo, sa tingin ko higit pa riyan. 20 taon na ako sa pantalan, pero ngayon lang ako nakakita ng ganito kalaki. Na ornate banagan. Napakaswerte naman ni Linche. Kuya Lin, saan mo ito nahuli sa dagat? Syempre naman, alam kong sa dagat. Ang tinatanong ko ay kung saang bahagi ng dagat. Sumunod ka na lang sa akin sa susunod para malaman mo. Oh, Linche, ang galing mo ah.
Kakasabi mo lang na babayaran mo ang 1 milyon sa loob ng 1 buwan. Tapos ngayon, nakakuha ka agad ng ganito kagandang klase. Kung gusto mong bilhin, magbigay ka ng presyo. Malaki nga talaga ang sukat nito. Kaya lang, matagal nang wala sa tubig ang mga ito. Kapag namatay ang kahit isa riyan, masasayang lang ang pera mo. Ganito na lang, kukunin ko ng lahat ang tatlong ito. 150,000, Zuhay, nasaan ang hiya mo? 150,000 para sa 3 piraso. Akala mo ba hindi alam ni Kuya Che ang tamang presyo nito? Zhao Xiaochuan, sa negosyo, ang mahalaga ay mabilis ang cash. Kaya kung mag-transfer ng pera ngayon din, baka ang iba riyan hindi makapaglabas ng ganoon kabilis. Masyadong mababa nga ang 150,000. Noong nakaraan nga, ang mahigit 3 kilo ay nabenta ng 30,000. Ang tatlong ito na mahigit 5 kilo bawat isa, siguradong mas mataas pa ang halaga kaysa riyan. Ano bang alam ninyo? Malaki ang risgo sa negosyo ng seafood. Ang mga nasisira sa biyahe at demand ng customer, lahat yan ay gastos. Nag-alok lang ako ng 150,000 dahil magkabaryo tayo. Kung ganoon, hindi ko kailangan yang pabor mo. Linche, huwag kang masyadong mapagmataas. Nagigipit ka ngayon sa pera. Kapag pinalampas mo ang alok ko, baka wala nang iba pang bibili niyan. Kailangan ko nga ng pera, pero hindi ako gipit sa dangal. Ang tindi ng paninindigan mo, Kuya Che. Mag-aalok ako ng 60,000 bawat isa. 65,000. Puro lang kayo usisero. Kapag bayaran na talaga, bigla kayong tumatahimik. Linche. 70,000 bawat isa, 210,000 para sa tatlo. Transfer ko na ang pera ngayon din. Kuya Che, hindi na rin mababa ang 70,000. Kapag maganda ang kalidad, hinding-hindi yan mawawala ng bibili. Sino pa ba ang hinihintay mo? Sa tingin mo ba, pupunta rito ang mga tao mula sa malalaking hotel sa lungsod para lang sa iyo? Sinong nagsabing hindi? ₱120,000 bawat isa. Kukunin ko silang tatlo. 120,000 ang isa. 360,000 para sa tatlo. Sigurado ka bang ang ganitong kalidad ng pambihirang lobster ay sulit sa ganyang presyo? 120,000 bawat isa. 360,000 para sa tatlo. Transfer ko na ang pera ngayon din. Miss Shen, masyadong mataas naman yata ang alok mo. Ilang pirasong lobster lang naman yan. Para sa mga karaniwang tao, ordinaryong lobster lang yan. Pero para sa Wangchao Hotel, sila ang magsisilbing mukha at prestihiyo ng handaan mamayang gabi. Kahit sa negosyo, hindi naman pwedeng basta-basta na lang magtaas ng presyo. Muntik na ngang ibenta sa akin ni Linche kanina eh. Kailan ko naman sinabing papayag akong ibenta sa'yo? Gusto mo pang makuha ang tatlo sa halagang 150,000 lang. Nag-aalok ka ng 70,000 bawat isa pero kung umasta ka, parang napakagalante mo. Ngayon, may nag-aalok na ng 120,000 bawat isa. Bakit ka natataranta ngayon? Hahaha. Palpak ang plano ni Zuhay na makalamang ngayon. Gusto pa naman niyang pagsamantalahan si Linche dahil bata pa ito at walang alam sa totoong presyo. Hahaha, iba ka talaga, Linche. Sa negosyo, dapat pang matagalan ang tingin mo. Hindi mo ako nirespeto ngayon. Baka mahirapan ka ng gumalaw sa pantalan pagkatapos nito. Sarili kong kakayahan ang nagpapakain sa akin at hindi dahil sa pabor mo. Gusto ko ang sinabi mong iyan. Ginoong Lin, kukunin ko na ang mga kalakal mo. Madam Shen, 3 piraso ito at lahat ay mahigit sa 5 gin. Buong-buo ang kondisyon at napakaganda ng itsura. Bagay na bagay para sa piging mamayang gabi. Natanggap na ang 360,000 yuan. Kuya Che, 360,000. 360,000 sa isang araw. Kahapon lang, may humaharang pa sa pinto nyo para maningil ng utang. Pero ngayon, kumita ka na agad ng 360,000. Mukhang makakabangon na ang batang ito. Panimula pa lang ito, Denny. Sinwerte ka lang ng isang beses. At akala mo naman ay magaling ka ng mangingisda. Kahit swerte lang, mas mabuti pa rin yon kaysa sa maitim mong budhi. Hindi sa pamilya mo ang dagat para angkinin mo. Nakakuha ka man ng 3 lobster ngayon. Ano naman kaya ang makukuha mo bukas? Malalaman mo rin bukas. Ginoong Lin, kapag nakakuha ka ulit ng ganitong kalidad ng kalakal sa susunod, kontakin mo ako agad-agad. Tinitiyak kong mas mataas ang ibibigay na presyo ng Wangchao Hotel kaysa sa iba. Napakadali mo talagang kausap, Binibining Shen. Kapag may magandang huli ako, ikaw ang una kong lalapitan. Nabalitaan kong may utang ang pamilya niyo na 1 milyong yuan. Kung 360,000 ang kita sa isang araw, siguradong madali mo iyang mababayaran ng buo. Hindi lang basta madali. Kundi siguradong sigurado talaga. Sige, hihintayin ko ang susunod mong huli. Kuya Che, seryoso.
masyado namang hindi ka panipaniwala ang nangyari sa iyo ngayon. Paano mo ba talaga nahuli ang tatlong pambihirang lobster na iyon na tig 5 gin ang timbang? Kung gusto mong malaman, sumama ka sa akin sa paglaot bukas. Seryoso ka ba talagang mangangisda ka na? Kung hindi, paano ko naman babayaran ang 1 milyong utang ko? Pero hindi naman natututunan ang pangingisda sa pagbabasa lang ng libro. Baka naman samba at swerte mo lang talaga ang nangyari ngayon. Kung ganoon, ipapakita ko sa iyo bukas kung ano ang tinatawag na tunay na galing. CJ, ako ang magpapatakbo ng bangka bukas. Kung makakapanap ka pa ulit ng magagandang huli, mula ngayon, makikinig na ako sa iyo. Nay, tay. May 360,000 na tayo ngayon. Madali ko nang mababayaran ang 1 milyong utang natin. Nasa bahay ba si Linche? Nabalitaan ko na kumita ka raw ng mahigit 300,000 sa pagbebenta ng lobster ngayon. Malapit na kasi akong manganganak, ni hindi nga kami makalikom ng pambayad sa check-up. Kaya yung utang ng mga magulang mo sa akin noon, pwede mo bang maibalik kahit kaunti kay tiya ngayon? Tia, ano po ba ang sinasabi ninyo? Noong pinahiram niyo ng pera ang mga magulang ko noon, dahil nagtiwala kayo sa pamilya namin. Kaya ngayong may pera na ako, babayaran ko po kayo agad. Talaga bang babayaran mo ako ngayon? Ta-transfer ko na po ngayon. Natanggap ko na talaga. Linche, hindi nga kami nagkamali sa'yo. Tulad ng mga magulang mo, isa ka ring taong may isang salita. Tia, alagaan niyo muna po ang inyong sarili. Hindi pwedeng patagalin ang utang natin sa mga kapitbahay. Tio Chen, kumita po ako ng kaunting pera ngayon. Pakisend po ng account niyo sa aking cellphone. Babayaran ko muna kayo ng 200,000. Nabalitaan ko ang tungkol sa'yo. Ang makahuli ng 5 kilong mamahaling lobster. Nagpapakita lang na para ka talaga sa trabahong ito. Huwag mo muna akong bayaran. Ang pinakakailangan mo ngayon ay hindi ang magbayad ng utang, kundi ang magkaroon ng sarili mong bangka. Gamitin mo ang perang yan para bumili ng bangka. At kapag kumita ka na, saka mo na ako bayaran. Huwag mo akong bibigyan. Tio Chen, maraming salamat po. Huwag ka ng madaming salita, magtrabaho ka na lang ng mabuti. At huwag mong bibigin ang mga magulang mo. Kailangan kong kumita ng 1 milyon sa lalong madaling panahon. Kuya Che, nakikita mo ba to? Ito ang bangka ko. Medyo lumanga lang. Pero mas matatag ang lumang bangka. Sinwerte ka lang kahapon. Pero ngayon, ipapakita ko sa'yo kung ano ang tunay na galing sa pangingisda. O sige, titignan natin yan, Zhao Xiaochuan. Ganyan din ang sinabi mo noong nakaraan. Pero umuwi ka namang walang laman ang bangka. Hahaha, halos wala ka namang nahuling isda. Pero kung magmayabang ka, wagas sa buong biyahe. Hahaha. Pangit lang ang panahon noon, no? Iba na ngayon. Swerte sa pera ang tropa ko ngayon. At may doubling garantiya pa dahil sa husay ko. Sige, pwede kang sumakay sa bangka. Pero huwag kang kung saan-saan pupunta. Kuya Che, tingnan mong mabuti ang dagat na to. Siguradong maraming isda rito. Noong huli, nakakuha ako rito ng ilang lambat ng tanggigi. Muntik pang ang lumubog ang bangka sa bigat. Zhao Xiaochuan, makinig ka muna sa payo ko. Walang isda sa parteng ito ng dagat. Kuya Che, bilib naman ako sa iyo pagdating sa pag-aaral. Pero pagdating sa pangingisda, talagang wala kang panama sa akin. Sige, basta huwag kang iyak mamaya ha. Kung sinong umiyak, siya ang duwag. Gusto mo bang magpustahan tayo? Pipili ang bawat isa sa atin ng pwesto para maghulog ng lambat. Kung sino ang mas maraming mahuli, siya ang masusunod sa susunod. Sabi mo yan ha, siguradong hindi ako matatalo. Puro pampano lahat, at malalaki pa sila Zhao Xiaochuan, ihinto mo ang bangka, dito tayo maghulog ng lambat. Kuya Che, masyadong kalmado ang tubig dito, parang walang isda rito, makinig ka na lang sa akin. Sige, sige na. Para alam mo kung bakit ka natalo mamaya. Kuya Che, parang napakadali ko namang mananalo sa lagay na to. Sana ganyan ka pa rin kayabang mamaya ha. Ayan na. Humanda kang masaksihan ang galing ko. Ito ba yung sinasabi mong ilang lambat ng tanggigi? Nakakapagtaka naman. Noong huling pumunta ako rito, marami talagang isda rito. Huwag ka nang magsalita. Doon tayo sa pwesto ko para makita mo kung ano ang totoong malaking isda. Puro pampano lahat. Nasa 1 hanggang 1.5 kilo bawat isa. Puro malalaki. Sa ganitong kalidad, aabot to ng hindi bababa sa 500 piso kada kilo. Kuya Che, ang mga pampanong ito, aabot ng kahit 100,000 piso. Xiaochuan, bilib ka na ba ngayon? Sabihin mo sa akin, swerte ba ito o galing?
Kuya Che, bilib na talaga ako sa iyo. Bilib talaga ako. Sa isang tingin mo lang, nalaman mong walang isda sa dagat na iyon. Tapos sa isang tingin lang ulit, nalaman mong may mga pampano rito. Hindi lang ito basta husay. Isa itong himala. Kung sasabihin mong ikaw ang reinkarnasyon ng Diyos ng karagatan, maniniwala na talaga ako ngayon. Huwag ka munang lumuhod dyan, kumilos ka na riyan. Alisin muna natin ang mga isda sa lambat, timbangin, at kwentahin ang kita. Masusunod, Kuya Che. Kuya Che, may kabuang 636 na kilo lahat. Ang lalaki nilang lahat, nagsisimula sa 1 hanggang 2 kilo ang bawat isa. Sa ganitong kalidad, magsisimula ito sa 500 piso kada kilo. Magkano lahat? 318,000 piso. Sa tagal ko nang nangingisda, ngayon lang ako nakakuha ng ganito kahalagang huli. Puno talaga ng kayamanan ang karagatan. Kung ganito palagi ang bilis, hindi aabuti ng ilang araw, mababayaran na natin ang lahat ng utang natin. Tara, bumalik na tayo para maibenta ito. Zhao Xiaochuan, anong maliliit na isda at hipon naman ang nahuli mo ngayon? Tito Ye, sino naman ang minamaliit nyo? Ang mga huli ko ngayon, purong malalaking pampano. Ikaw, pampano talaga. Baka naman niloloko mo lang ako at puro maliliit na isda na naman yan. Buksan nyo ng maigi ang mga mata ninyo at tingnan nyo ito. Haha. Talagang malalaking pampano nga ang lahat ng ito. Baka naman pinagpalaka na ng mga ninuno mo. Grabe, hindi ako makapaniwala. Walang kahit isang maliit. Ang isang bangka ng huli na ito, katumbas na ng kalahating taon kong kinikita. Zhao Xiaochuan, isama mo naman ako sa susunod mong pagpalaot. Ako ang magiging katulong mo nako, huwag ako ang lapitan mo. Wala naman akong ganyang kakayahan. Si Kuya Che ang nakahanap sa kawan ng mga isdang ito. Sabi ko na nga ba eh. Ikaw kasi, puro maliliit na isda at hipon lang ang nakukuha mo dati. Paano ka biglang naging ganito kahusay ngayon? May kasama ka palang eksperto na gumagabay sa'yo. Ang mga magulang nga pala ni Lin Che ay kilalang magagaling na mangingisda noon pa man. Sa tingin ko, mas magaling pa si Lin Che kaysa sa mga magulang niya. Kay Zhao Xiaochuan, 450 bawat kilo. Kukunin ko na lahat ng puting pampano na ito. Hindi ako ang pwedeng magdesisyon tungkol dyan. Kailangan mong magtanong kay Kuya Che. Binibining Shen, mayroon akong mahigit 600 kilo ng puting pampano rito. Nagsisimula sa 2 kilo ang timbang ng bawat isa. Napakaganda ng kalidad nito. 550 bawat kilo ang presyo nito. Bibilhin ko ang lahat, maghintay ka lang. Papunta na ako riyan ngayon din. Lin Che, 450 bawat kilo. Makakapag-transfer na ako ng pera ngayon din. Pasensya na, may kukuha na nito. Sa negosyo, kung sino ang nauna, siya ang dapat unahin. Ako naman ang unang nag-alok ng presyo. Kahit na ikaw ang unang nag-alok, hindi ibig sabihin yan na kailangan kong ibenta sa'yo. Talagang maganda nga ang kalidad nito. Ginoong Lin, babayaran ko pa rin ang buo ang 550 ngayon din. Binibining Shen, may kabuang 636 na kilo lahat. Napakaganda ng kalidad nito. At talagang malalaki ang sukat ng mga ito. Nagdagdag ako ng 200 para maging sakto ang kabuuan. Sa susunod, ako agad ang unang kontakin mo kapag may ganitong klase ng paninda. Lin Che, talagang napakahusay mo. 2 beses ka nang nakakuha ng pinakamagandang klase. Siguro sinwerte lang ako. Kung 1 beses lang, swerte nga. Pero kung 2 beses na, hindi na yan samba. Gusto ko sanang tulungan mo akong maghanap ng isa pang klase ng paninda. 3 kilong wild na yellow croaker. Kahit 3 kilo o higit pa. Kukunin ko lahat, gaano man ito karami. Bibilhin ko ito ng mas mataas ng 30% kaysa sa presyo sa merkado. Wild na yellow croaker na may timbang na 3 kilo o higit pa. Mahirap itong hanapin para sa iba. Pero iba ako. Nakikita ko ang ilalim ng dagat. Kung makakakuha ka niyan, ituturing ko itong isang napakalaking utang na loob sa iyo. Magkita tayo sa daungan bukas sa ganitong oras. Sage, Lin Che, aasahan ko ang magandang balita mula sa iyo. Kuya Che, mahirap makakuha ng yellow croaker na may timbang na 3 kilo o higit pa. Parang naghahanap ka lang ng karayom sa gitna ng dagat niyan. Para sa ibang tao lang yon. Sa bagay, si Kuya Che naman ay ang muling pagsilang ng Diyos ng karagatan. Huwag mo nga akong bulahin. Kuya Che, bakit naman ang dami mong ibinibigay sa akin? Huwag naman po, nagmamaneho lang naman ako ng bangka. Wala naman talaga akong masyadong ginawa. Kung hindi mo yan tatanggapin, huwag ka nang sasama sa akin sa paglalayag simula ngayon. Kumita ako ng mahigit 700,000 sa loob lang ng 2 araw. Tingin mo ba manghihinayang pa ako sa 70,000 ito? Bata-bata mo pa. Pero ang lakas na ng loob mong magsalita. Sinwerte ka lang nitong nakaraang 2 araw. At nakakuha ng ilang magagandang huli. Kaya ngayon ay nagmamayabang ka ng makakahuli ka ng 3 gin na ligaw na malaking dilaw na isda. Akala mo ba talaga ay muli kang isinilang bilang Diyos ng karagatan?
Isang malaking dilaw na isda na may bigat na mahigit 3 gin. Linche, akala mo ba talaga ay sarili mong palaisdaan ang karagatan? Zuhai, mag-ingat ka nga sa mga sinasabi mo. Hindi ikaw ang magdidikta kung makakakuha ako o hindi. Ilang taon na akong nagtatrabaho sa negosyo ng mga pagkain dagat. Pero kahit kailan ay hindi ko nagawang ipagmalaki na makakahanap ako ng 3 gin na dilaw na isda. Sino ka ba sa akala mo para magawa yan? Ganito na lang, bukas sa ganitong oras. Kapag hindi ako nakapaglabas ng mahigit 3 gin na malaking dilaw na isda, bibigyan kita ng 100,000. At paano naman kung makapaglabas ka nga? Bigyan mo ako ng 100,000. Masyado pa talagang bata at mapusok si Linche. Hindi ganoon kadaling makahuli ng 3 gin na malaking dilaw na isda. Marami na akong nakitang mga taong katulad mo. Kumita lang ng kaunting pera dahil sa swerte. Akala mo naman ay may tunay ka ng kakayahan. Lalaban ka ba? Bakit naman hindi? Bukas, dito natin malalaman ang sagot. Sana lang ay hindi ka panghinaan ng loob at hindi sumipot. Ihanda mo na lang ang pera mo. Huwag kang tatakbo bukas, ha? Iyan akala mo naman kung sino. Kung umasta, parang siya talaga ang Diyos ng karagatan. Mas lumakas pa ang kapangyarihan ng perlas ng dragon kumpara kahapon. Ngayong araw, mukhang makakakuha na ako ng kahit kaunting lakas mula sa perlas ng dragon. Hindi ko alam kung may magagawa ba itong maitutulong sa akin. Binabago ng perlas ng dragon ang aking katawan. Kaya kong wasakin ang pader sa isang suntok lang. Ang dami ko pang ginagawa ngayon. Humanda si Zuhai na mag-abot ng pera bukas. Dahil nandito ang Dragon Pearl. Hindi lang ang 3 kilong yellow croaker. Lahat ng kayamanan sa malawak na karagatang ito, magiging akin din balang araw. Seryoso ba talaga si Linche na manghuli siya ng 3 kilong yellow croaker? Ilang dekada na akong nangingisda. Pero halos wala pa akong nakikitang tumitimbang ng 3 kilo. Ganyan talaga ang mga kabataan. Nakakuha lang ng kaunting pera, akala mo kontrolado na nila pati ang dagat. Linche, magkalinawan muna tayo. Kapag hindi ka nakahuli ng isda, huwag kang bibili sa palengke para lang lokohin ako. Ano namang ipinagmamalaki mo, Zuhai? Zhao Xiaochuan. Huwag mo nang patulan, walang saysay makipag-away sa kanya. Siguraduhin lang niyang handa na ang pera niya. Yan kayabang mo naman. Pampano, Barakuda, Asohos. 杀奸。 Mahirap na talagang hanapin ang yellow croaker. 2 oras na ang nakakalipas. Pero kahit isa, wala pa rin tayong nakuha. Kuya Che, hindi pa ba natin alam kung saan ihuhulog ang lambat? Huwag kang mainip. Nahanap ko na, Zhao Chuan, iusad mo pa ng kaunti pa sulong. Walang problema, Kuya Che. Dito ba? Sige, pakaliwa pa ng kaunti. Pakaliwa pa. Hinto, dito na mismo. Kuya Che, may yellow croaker ba talaga rito? Kailan ba kita niloko? Kuya Che, may naramdaman akong galaw, hilahin na ang lambat. Puro yellow croaker. Ang isang ito, siguradong higit sa 3 kilo ang timbang. Kuya Che, paano mo ba talaga nagawa yon? Sabi mo nga, ako ang reinkarnasyon ng Diyos ng karagatan. Bakit nagtatanong ka pa? Tama, Kuya Che, ikaw nga talaga ang reinkarnasyon ng Diyos ng karagatan. Kung sino mang hindi maniwala, ako ang unang makakaharap niya. Ang daming yellow croaker. Tiyak na mapapanganga si Zuhai kapag nakita niya ito. Kuya Che, may kabuang 200 kilo lahat. Ang mga nasa 1 kilo ang bigat, umabot ng 105 kilo. At ang mga nasa 2 kilo naman ay may 55 kilo, mula 3 hanggang 40 kilo. Kuya Che, tingnan mo to. Eksaktong 10 kilo. Mas malaki ang wild yellow croaker, mas lalong nagmamahal ang presyo. Ang isang to, aabot ng 10 hanggang 20,000 bawat kilo. Ang isang to lang, nagkakahalaga na ng mahigit 100 hanggang 200,000. At kapag isinama pa natin ang iba pang yellow croaker, siguradong mababayaran na natin ang lahat ng utang natin. Tara na, bumalik na tayo sa daungan. Sige na, hindi ko na mapigilang makita ang gulat na mukha ni Zuhai. Zhao Xiaochuan. O, ano na? Nakahuli ba kayo ng yellow croaker? Sila pa ba? Siguradong kahit anino ng yellow croaker, hindi man lang nila nakita. Ha ha ha. Zuhai, idilat mo ng mabuti yang mga mata mo at tingnan mo to. Ano to? Puro yellow croaker to. Ano yan, nakatagpo ba kayo ng pugad ng mga yellow croaker? Ang laki naman ng isang to. Higit pa yata sa 7 o 8 kilo to. Tito, mukhang malabo na ang mata mo.
10 kilong dambuhalang wild yellow croaker kaya to. 10 kilong wild yellow croaker. Magkano kaya ang halaga niyan kung ibebenta? At puro wild yellow croaker pa lahat. Zuhay, nakita mo naman ang mga yellow croaker, di ba? Tuparin mo ang usapan natin at aminin mong talo ka. 100,000. Ta-transfer mo ba o cash? Sino namang nakakaalam kung binili nyo lang yang mga isdang yan? May patunay ba kayo? Na kayo talaga ang nakahuli niyan? Zuhay, tatakasan mo ba ang pusta? Harap-harapan naman yatang pandaraya yan. Sa kaganyan kalaking yellow croaker, hindi naman madaling mabili kung saan-saan lang. Kung may nakahuli talaga ng 10 kilong yellow croaker, tiyak na kumalat na agad ang balita sa buong daungan. Kung takot kang matalo, huwag kang makipagpustahan. Nakakahiya, kung walang ebidensya, huwag ninyong asahan na magbabayad ako. Alam ko namang magdadahilan ka. Kaya naman, simula sa pagbato ng lambat hanggang sa pagkuha ng isda, binideo ko lahat. Zuhay, nakikita mo ba ito ng malinaw? Ano ba kayo? Nagbibiro lang naman ako kahapon, seryoso talaga kayo? Zuhay, Hayaan mo na siya, huwag mo na siyang pansinin. Mas importante ang pagbebenta ng isda. Linche, nakakuha ka nga talaga ng napakalaki. Napakaganda ng kalidad at sariwang-sariwa pa mula sa dagat. Bibilhin ko na lahat ng isdang yellow croaker na ito, Miss Shen. Ikaw na ang magtakda ng presyo. Ang isang ito na may bigat na 5 kilo, 250,000 po. Ano sa tingin mo? Walang problema sa 250,000. Kuya Che, ang kabuang halaga ng iba pang yellow croaker ay 450,000. Kasama ang pinakamalaking ito, 700,000 lahat. Pumasok na ang 700,000. Alainan, Natanggap ko na, salamat po, Miss Shen. ako dapat ang magpasalamat sa iyo. Sa susunod, kapag may ganito ka ulit kagandang klase, ako agad ang una mong kontakin, ha? Tio Chen, pakisabihan po ang mga kanayon na pumunta sa bahay ko. Ngayong araw, babayaran ko na ang lahat ng utang ko sa buong baryo. Ang tungkol sa paghuli mo ng mga isda nitong mga nakaraang araw, alam na ng buong baryo. Noong ikalawang araw, puting bawal. Noong ikatlong araw naman, malalaking yellow croaker. Gusto ko na ngang sumama sa iyo sa paglaot Mga tiyo at tiya. Noong naghihirap pa ang pamilya ko noon, kayo ang tumulong sa amin. Ngayong araw, ilabas niyo po ang inyong mga kasulatan ng utang ko, at babayaran ko po ito ng paisa-isa hanggang sa matapos. Tia Liu, naipadala ko na po ang 50,000. Bayad na po ang utang ko sa inyo. Linche, hindi nga kami nagkamali sa pagtitiwala sa iyo. Mas pinatunayan mo ang sarili mo kaysa sa mga magulang mo. Tio Zhang, bayad na po ang utang ko sa inyo. Tio Chen, kayo naman po. Hindi naman ako nagmamadali sa akin. Nagsisimula ka pa lang naman. Itabi mo muna ang pera para pambili ng sarili mong bangka. Tio Chen, may utang pa po akong 200,000 sa inyo. Kailangan ko po itong bayaran ngayon. Ang mabayaran ng 1,000,000 utang sa loob lang ng 3 araw. Linche, napakahusay mo talaga. Sa susunod, kapag may problema ka, lumapit ka lang sa akin. Sige, hindi na ako mahihiya kapag dumating ang oras. Hahaha. Sa wakas, bayad na ang lahat ng utang, ang sarap sa pakiramdam. Bakit? Ano nang meron? Hanep, ang laki naman ng butter crab na to. Ang galing mo, Wangkai, mukhang magiging bida ka ngayon Hoy Xiaochuan. Kuya Che, gabi na Bakit? Ano nang meron? Pumunta ka muna rito sa tabing dagat. Nakatagpo ka na naman ba ng magandang bagay? May mga butter crab dito na may bigat na ilang kilo. Papunta na ako agad. Ano na naman ang nahanap mo? Lalo pang lumakas ang perlas ng dragon. Hindi ako makapaniwala. Kaya ko nang kontrolin ang karagatan. Napakalakas talaga ng perlas ng dragon na to. Hindi ko akalaing may ganyan ka palang kakayahan. Sa susunod, maghanap ka pa ng mga ganitong bagay Kuya Che, nasaan yung mga butter crab? Nasaan yung mga kilo-kilong butter crab doon?
Kuya Che, yayaman na naman tayo. Ano nang hinihintay mo, hulihin mo na dali. Kapag nakatakas ang mga yan, malaking lugi sa atin yan. Huwag kayong tumakbo, pera din kayo. Kuya Che, ang lalaki talaga ng mga butter crab na to. Siguradong maibebenta natin to sa magandang presyo sa pantalan bukas. Hindi na kailangang maghintay ng bukas. Tatanungin ko si Shen Qinghe kung gusto niya. Kung gusto niya, makakakuha na tayo ng pera ngayong gabi pa lang. Iba talaga kapag si Kuya Che, laging may paraan at koneksyon. Miss Shen, mayroon akong malaking bulto ng mga butter crab dito. Ang lalaki ng mga to. Gusto mo ba? Itabi mo yan para sa akin. Huwag mo yang ibebenta sa iba. Kung ganoon, pumunta ka rito sa tabing dagat sa silangang bahagi ng ngayon. Kuya Che, napakahusay mo talaga. Kusang lumalapit sa iyo ang pera. Bantayan mo muna ng mabuti ang mga yan. Huwag mong hahayaang makatakas ang mga yan. Miss, si Linchi po yung tumawag kanina. Yung Linchi ba na pinag-usapan ng lahat sa Haicheng ngayon? Yung nakakuha ng ₱1,000,000 sa pangingisda sa loob lang ng 3 magkakasunod na araw. Siya nga. Kakahuli lang niya ulit ng panibagong batch ng mga butter crab. Kailangan kong pumunta roon mismo. Ate Shen, sasama rin kami. Matagal ko nang gustong makilala yang si Linche. Tingnan natin kung ano ba talaga ang pambihira niyang galing. Sasama rin ako. Gusto kong makita kung anong itsura ng sinasabi mong benefactor. Pwede kayong sumama, pero mag-ingat kayo sa mga sasabihin niyo. Benefactor ko si Linche. Huwag niyo siyang babastusin. Huwag kang mag-alala, ate. Alam ko kung saan ako lulugar. Linche, pasensya na kung pinaghintay ka namin. Ayos lang, hindi naman ganoon katagal. Sino nga pala sila? Ito ang kapatid kong si Shen Tian, at ang dalawang ito naman ang mga kaibigan ko. Sina Cheng Yuan at Su Qingsu. Nabalitaan kasi nilang nakakuha ka ng maraming butter crab, kaya na-curious sila at sumama rito. Welcome po sa inyo. Kuya Che, nasaan yung mga butter crab? Patingin nga. Ang lalaki naman ng mga butter crab na ito. Bihira lang makakita ng ganitong kalalaki sa merkado. Kuya Che, parang sinalakay mo yata ang pugad ng mga butter crab. Wala pa yan. Hindi nyo pa kasi nakikitang mangisda si Kuya Che. Isang tingin lang ni Kuya Che sa dagat. Alam na agad niya kung anong mga kayamanan ang nakatago sa ilalim. Seryoso ba? Parang napaka-imposible naman yan. Pakinggan nyo ang mga naging huli niya. Unang araw, 3 magagandang lobster na may bigat na 5 gin. Pangalawang araw, daan-daang gin ng malalaking puting pomfret. At sa ikatlong araw naman, isang tumpok ng mga wild na malalaking yellow croaker. Mayroon pang dambuhalang huli na tumitimbang ng 10 gin. Kaya ba yan ng ordinaryong tao? Kuya Che, ganoon ka ba talaga kagaling? Sinuwerte lang. Tingnan nyo, napaka-humble talaga niya. Ang isang beses, pwedeng sabihing swerte. Pero kung 2 o 3 beses na, hindi na yon samba. Ang galing mo talaga, Kuya Che. Ngayon lang ako nakarinig ng taong nangingisda ng ganoon. Napakaganda ng kalidad nito. Ang lalaki rin ng mga alimango. Kukunin ko na ang buong batch na to. Magkano naman ang presyo? 500 bawat kilo, ano sa tingin mo? Kuya Che, 1,003 kilo lahat-lahat. Higit 1,000 kilo ng mga butter crab. Grabe, ang tindi naman nito. Huwag mo nang isama yung butal na 3 kilo, gawin na nating 1,000 kilo na lang. Pumasok na ang 500,000 yuan. Kuya Che, 500,000 na naman. Kuya Che, anong oras kayo papalaot bukas? Bakit, pwede ba kaming sumama? Gusto ko lang makita kung paano ka ba talaga naghahanap ng isda. Hindi biro ang pumalaot, hindi to pamamasyal. May dala tong panganib. Hindi kami natatakot. 10,000 bawat tao, hindi na namin kailangan ang mga isda. Gusto lang naming maranasan ang excitement sa paghuli ng malalaking isda. Iba talaga mag-isip ang mga mayayaman. Kung gagawa lang ng abala, tanggihan mo na. Pero kung hindi naman sa gabal, asamahin mo na rin ako, ha? Bukas ng umaga, magkita-kita tayo sa pantalan. Ayos, darating ako ng nasa oras bukas. Kuya Che, sayo kami asa bukas, ha? Kapag nakahuli tayo ng malaking isda, may popost ko na to sa aking social media. Huwag kayong mag-alala, hindi kayo lulugi kapag sumunod kayo kay Kuya Che. Kuya Che, sayo nakasalalay kung makakakuha tayo ng malalaking isda ngayon. Huwag kayong mag-alala, hindi kayo lugi sa akin. Gusto ko lang makita ngayon. Kung talagang kasing galing ka ng mga naririnig kong kwento. Huwag kayong kukurap mamaya. Kapag si Kuya Che na ang kumilos, pati ang dagat, rerespeto sa kanya. Nabalitaan mo ba? Nagbabayad sila ng 10,000 bawat tao para lang pasamahin ni Linche sa pagpalaot. Mga baliw ba sila? Pero sa bagay, tingnan mo naman kung sino ang kasama nila. Grabe kaya ang mga nahuhuling mamahaling isda ni Linche nitong mga nakaraang araw. Sinwerte lang ng 2 araw, kung umasta akala mo siya na ang Diyos ng dagat.
Sigurado ako kapag wala silang nakuha ngayon. Mumurahin siya ng husto ng mga mayayamang yan. Zuhay, may mukha ka pa palang ihaharap dito. Kailan mo bababayaran ang 100,000 utang mo kay Kuya Che, ha? Biro lang naman yon. Sineryoso nyo naman agad. Xiao Chuan, huwag mo nang aksayahin ang panahon mo sa mga taong walang silbi. Sige, susunod ako kay Kuya Che. Sasakay na ako ng bangka. Kuya Che, saan ba may maraming isda rito? Sa kanan, may mga puting isda. Hindi naman kalakihan ang mga yan. Sa harap naman, may kawan ng mga tulingan. Pwede na tayong maglambat doon. Mababaw ang tubig doon sa kaliwa. Walang masyadong mamahaling isda riyan. Tingnan mo na lang ng mabilis. Masasanay ka rin. May mga lapu-lapu ba rito? Gusto ko sanang makahuli ng lapu-lapu. Wala rito. Pero alam ko kung saan mayroon. Talaga, Xiao Chuan. Ihagis muna natin ang lambat dito. May kawan ng tulingan sa ilalim. Sigho. Pagkatapos maglambat, pupunta tayo sa may batuhan sa kaliwa. Naintindihan po. Ang dami ng lapu-lapu rito. Ang lalaki pa ng sukat nila. May lapu-lapu nga talaga rito. Kapag sinabi ni Kuya Che na mayroon, siguradong mayroon nga. Susubukan ko rin nga. Kailangang makahuli ako ng kahit isa ngayon. Gumalaw, may isda nga. Hilahin mo bilis, ang bigat. Huwag kang magmadali, dahan-dahan lang ang hila. Mukhang malaki ang isang to. Napakalaki, hindi ko na yata kakayanin. Bitiwan mo, ako na ang hahawak. Ang laki naman ito masyado. Titignan ko kung gaano kabigat. 14 na kilo. 14 na kilong lapu-lapu. Kuya Che, ang tumpak naman ng nahanap mong lugar. Giant grouper ang tawag dito. Uri rin yan ng lapu-lapu. Hindi nga lang ito ang pinakamahal sa lahat. Pero ang makahuli ng 14 na kilo ay napakahusay na talaga. Noong nangingisda pa ako noon, bihira lang akong makakuha kahit ng 1 kilo. Huwag lang kayong manood dyan ng nakatunganga. Maraming magagandang huli rito sa lugar na ito. Kung swertehin tayo, baka makahuli tayo ng 100 kilong dambuhalang lapu-lapu. 100 kilo. Kung manghuli ka lang din naman, doon na sa malaki. Siguradong akin ang 100 kilong dambuhalang lapu-lapu na yan. Noong huli tayong naningisda, 3 oras kang ang walang nakuha kahit isa. Paninira yan, imbento lang lahat yan. Ate, bakit wala ka pang nahuhuli? Bakit ba nagmamadali ka? Naghihintay ako ng malaki. Ate, aminin mo na kung hindi mo talaga kaya. Pwede naman kitang bigyan ng ilan. Aba, Huwag kang mataranta, mukhang hindi biro ang isdang to. Hindi bababa sa 100 kilo to. Seryoso, 100 kilo talaga. kaya mo bang hilahin pataas? Ako nang bahala. Kuya Che, panigurado, hindi bababa sa 100 kilo ang isdang to. Tisse. Isang 136 na kilo. 136 na kilo, ito na ang pinakamalaking isda na nakita ko. Kinghe, ang galing mo naman. O, nakita nyo, sabi sa inyo naghihintay lang ng malaki si Kinghe. Ayan, nakakuha nga talaga. Ngayon, bilib ka na ba? Hindi naman kasama yon eh. Kung hindi ka tinulungan ni Kuya Che na hilahin, baka nakatakas na yang isdang yan. Kahit na, ako pa rin naman ang unang nakasungkit, no? Shen-Chen, huwag ka nang mapilit. Pero ang lupit talaga ni Kuya Che. Ang isdang mahigit 100 kilo, nahila niya agad ng ganon-ganon lang. Kasi sa mga napapanood ko sa internet, kapag nakahuli ng ganyang kalaking isda, inaabot pa sila ng 1 hanggang 2 oras sa pakikipagbuno. Pero si Kuya Che, iba, diretso niyang hinila pasakay ng bangka. Kapag nagsanay kayo ng mabuti, kaya nyo rin yan. Ay nako, kahit mag-ensayo pa ako ng 10 taon, hindi ko kaya yan. Sabi ko naman sa inyo, parang reinkarnasyon ng Diyos ng karagatan si Kuya Che. Sapat na ba ang huli nyo? Kung kontento na kayo, pwede na nating kunin ang mga lambat. Kontentong-kontento, sobrang kontento. Kuya Che, totoo nga talaga ang mga balita tungkol sa'yo. Ang tagal ko nang nangingisda, pero ngayon lang ako naging ganito kasaya.
Sabi ni Kuya Che kanina, may kawan ng mga tangigi rito. Sa tingin nyo, totoo kaya yon? Tiwala ako kay Kuya Se. Simula ngayon, kung sinong kumwestiyon kay Kuya Se, makakaaway ko. Dumating na ang oras para masaksihan ang isang milagro. Ang daming isda sa lambat na to. Mas marami pa to sa lahat ng isdang nakita ko sa buong buhay ko. Kuya Se, may kabuang 1,230 kilo lahat-lahat. Isang salang lang sa dagat, mahigit 1,000 kilo agad ng tanigi. Kaya naman pala kaya mong kumita ng 1,000,000 piso sa loob lang ng 3 araw. Ang bilis naman magkapera niyan. Kuya Se, sa galing mong yan, dapat talaga subukan mong pumunta sa laot. Mas marami pang malalaking huli doon sa laot. Tulad ng mga dambuhalang tuna, isang piraso lang, baka umabot na sa mahigit 1,000,000 piso ang halaga. Interesado ka ba, Kuya Se? Parang gusto ko na rin tuloy mangisda. Huwag mong isiping ganoon lang kadali yon. Si Kuya silang ang makakagawa niyan. Kung ordinaryong mangingisda lang ang gagawa niyan, swerte na silang makakuha ng 10,000 piso sa isang araw. Tama ang sinasabi nila. Kahit malaki ang kita sa pangingisda malapit sa Pampang, walang-wala pa rin yan sa bilis ng kita sa malalaking huli sa laot. Kung makakahuli lang tayo ng ilang pirasong tuna, may pambili na agad tayo ng sariling barko. Sa totoo lang, naiisip ko rin yan, kaya lang, kailangan ng malaking barko kapag sa laot. Kulang pa kasi ang pera ko ngayon, hindi problema yan. May mga barkong pinalaupahan talaga para sa pangingisda sa laot. O kaya naman, pwede kang makisalo sa ibang bangka para makatipid. Ilang araw lang naman, ilang 10,000 piso lang ang magagastos mo. Basta ba makahanap ng magandang spot si Kuya Se? Isang malaking tuna lang, bawi na agad ang puhunan mo. Gusto ko ring sumama. Kung dito pa lang sa malapit ay ganito nakapana-panabi, tiyak na mas masaya doon sa laot. Kung talagang gusto mong pumunta, pwede kitang tulungang makipag-ugnayan sa mga may-ari ng barko doon. Subukan mo kaya, Kuya Se. Kapag nakahuli ka talaga ng tuna na mahigit 100 kilo, sulit na ang buong buhay mo. Ang liit naman ng pangarap mo, isa lang ay kontento ka na. Kuya Se, ang ibig mo bang sabihin ay, walang problema sa pag-arkila ng barko, ako na ang bahala. Basta si Kuya Se ang pipili ng lugar. Siguradong ang mga tuna na mismo ang kusang kakagat sa bingwit. Saka na natin pag-usapan si Yuan Hai. Bumalik muna tayo sa daungan para maibenta na tong mga isda. Haha, sige boss. Ngayong pumalaot si Linche, siguradong lahat sila ay nakatitig. Ang daming tanigi. Malaki ang kikitain sa isang bangkang ito. Tanigi lang naman yan. Malayong malayo yan sa lobster at mamahaling yellow croaker. Kailan ka pa naging ganyan kayabang? Walang kwenta sa'yo ang mahigit 1,000 gin ng tanigi na to. Sabi ko na nga ba, ubus na ang swerte ni Linche. Ito lang pala ang kaya niyang makuha. At naglakas loob pa siyang sumingil ng 10,000 yuan bawat tao para lang pumalaot. Ano namang masama sa 10,000 bawat tao? Para sa amin, sulit na sulit to. Iyan talagang marami lang pera ang mga tanga. Gumastos ng 10,000 para lang sa ilang pirasong tanigi. Sinong nagsabi sa yung tanigi lang ang nakuha namin? Lene. Zuhai, idilat mo nga yang mga mata mo at tingnan ng mabuti. Ang daming lapu-lapu. Ang pinakamalaki riyan, mahigit 100 gin ang bigat. Hindi lang basta pamamasyal sa dagat to. Para na kaming nagmina ng ginto rito. Nakikita mo ba yan? Dinala kami ni Kuya Che sa pwestong to. Nakahuli rin ako ng isa na may bigat na 28 gin. At ako naman ang nakahuli sa pinakamalaking ito. Ngayon, sasabihin mo pa bang hindi sulit ang 10,000 yuan? Sinuwerte lang kayo. Zuhai, nasaan na ang 100,000 yuan ko? Haha, kung wala ka niyan, lumayas ka rito. Huwag mong guluhin ang negosyo ko. Sino ang gustong bumili ng mga isdang ito? Mag-alok na kayo ng presyo ngayon na. Ako na ang bibili ng mga tanigi. Madali akong kausap sa presyo. Akin na ang mga lapu-lapu. Akin tong isang to, hindi ka karapat-dapat. Linche, hindi naman ikaw ang nakahuli sa isdang yan. Anong karapatan mong magpasya? Anong karapatan ko? Binibining Shen. Gusto ko ang malaking lapu-lapu na ito. Sabihin mo lang ang presyo, kahit magkano babayaran ko. Pasensya na po. Kay Kuya Che po ang lahat ng isdang ito. Wala po akong karapatang magdesisyon dyan. Paano namang mangyayari yan? Malinaw naman na ikaw ang nakabingwit sa pinakamalaki riyan. Pwede ka nang umalis. Matagal na kaming may kasunduan ni Kuya Che. Sa kanya mapupunta ang lahat ng isdang mabibingwit namin. Ang 10,000 piso ay para lang maranasan naming mamingwit. Grabe, alam talaga ng mga mayayaman kung paano magpakasaya. Sapat na sa akin ang maranasan ito.
10,000 piso para lang sa karanasan. Masyado namang garapal si Linche. May alam akong mas magandang spot, 5,000 lang ang sisingilin ko sa inyo. At sa inyo na mapupunta ang lahat ng isdang mahuhuli nyo. Ginagawa mo ba kaming tanga? Kaya kami handang magbayad ay dahil may kakayahan si Kuya Che. Ikaw, ano namang mayroon sa'yo? Kaya mo bang makahanap ng 5 kilong dambuhalang yellow croaker? O kaya ay mapabingwit kami ng mahigit 50 kilong lapu-lapu? Ako si Zuhai. Umalis ka rito, huwag ka nang gumawa ng eksena. Hindi ka pa ba alis? Kuya Che, iba talaga ang respeto kay Boss Tsu. Isang salita lang, napatakbo na niya agad si Zuhai. Boss Tsu, maraming salamat po. Hindi ako pumunta rito para tulungan kang magpalayas ng tao. Nandito ako para bumili ng isda. Kamusta? Ako si Xuyuanshan. May-ari ng Shihai Hotel sa kabilang lungsod. Matagal ko nang nabalitaan na may isang pambihirang mangingisda rito sa Haicheng. Nakabayad ng milyong utang sa loob lang ng 3 araw. At ngayong nagkita na tayo. Totoo nga ang mga sabi-sabi tungkol sayo. Tito Xu, bakit po kayo napadpad dito sa Qinghe? Nandito ka rin pala, Linche. Kaibigan ni Papa si Tito Xu. Napakagalante niyang tao. Walang magiging problema sa presyong iaalok niya. Dahil kaibigan po kayo ni Enea. Shen, Tito Xu, ikaw na po ang magpresyo. Ang lalaki ng mga tanigin na to, bibilhin ko yan sa halagang 30 piso kada kilo. At para naman sa mga lapu-lapong ito, 100,000 piso ang ibabayad ko. 200,000 ang malaking to. 423,000 lahat. Gagawin ko ng eksaktong bilang para sayo. 430,000, ano sa tingin mo? Kuya Che, 430,000 na naman. Walang problema, sayo na ang mga isdang to, napakadaling kausap. Ayos, selyado na. Daang-daang libo na naman sa loob lang ng isang araw. Naging personal na bodega na ng kayamanan ni Linche ang dagat na to, Yihai. Sino ba naman ang may ganyang kakayahan? Kahit sino naman, mayayaman kung may ganyang abilidad. Pero paano niya ba talaga nagagawa yon? Ganyan talaga kapag binyayaan ng talento. Kaya huwag ka nang mainggit. Simula pa lang ang mababaw na bahagi ng dagat. Lalong lumakas ang perlas ng dragon. Sa ilalim ng dagat ngayon, wala na akong pinagkaiba sa isang Diyos. Kaya ko nang maramdaman at kontrolin ang buong karagatan sa loob ng 1 kilometro. Sa tulong ng kapangyarihang to, ang buong karagatan ay naging sarili ko ng kaba ng yaman. Mga antigong kagamitan, isang itong mahiwagang barko mula pa noong sinaunang panahon. Hindi magiging madaling asikasuhin ang mga bagay na to. Bukas, magtatanong-tanong ako kay Xuyuanshan at sa pamilya Shen. Kuya Che, napakabagal nyo namang dumating. Kayo na nga ang pinakamalapit sa pantalan Hindi bale ng huli basta sakto ang dating. Kung maaga akong dumating tapos wala namang isda, anong gagawin ko? May punto si Linche dun. Saka, bago lang din naman kaming nakarating. Tito Xu, kitang-kita namang halos kalahating oras ka nang naghihintay dito. Lagot ka, ate. Hindi ka pa nga nakakasal sa kanya, pero kampi ka na agad kay Kuya Che. Paano pa kaya kung kasal na kayo, baka tuluyan mo na kaming makalimutan? Ulitin mo nga ang sinabi mo. Huwag na kayong tumayo lang dyan. Sumakay na kayo sa bangka at manghuli tayo ng mga tuna. Linche. Siya nga pala ang pamangkin ko, si Xu Tianxiao. Kaya pala ikaw ang tanyag na Linche na pinag-usapan sa buong Haicheng. Sobra-sobra kung purihin ka ng ikalawa kong tito. Sana totoo ngang may kakayahan ka. Tianxiao, ayusin mo nga yang pananalita mo. Linche, pasensya ka na talaga. Mataas lang talaga ang pride ng pamangkin kong to. Pero hindi naman siya masamang tao. Tito, may mali ba sa sinabi ko? Sa malapit lang naman siya nang huhuli ng isda, tingnan mo nga, hindi ganoon kadaling makahuli ng isda sa malalim na dagat. Anong ibig mong sabihin sa sinabi mo? Mukhang hindi bilib sa akin si Mr. Xu Gusto mo bang magpaligsahan tayo? Paano ang labanan, sa kabuang timbang ba? Tignan natin kung sino ang makakakuha ng mas malaking isda. Ang matalo, tatawagin kuya ang nanalo. Ano, payag ka? CJ. Pero may isa pa akong kondisyon. Kapag nanalo ka, bibigyan kita ng 500,000 piso. Kapag natalo ka naman, hindi mo kailangang magbayad. Tawagin mo lang akong kuya, sapat na. Xu Tianxiao, mukhang mawawala na sa iyo ang 500,000 pisong iyan. Lene. Ilang taon na akong nangingisda sa malalim na dagat. Anong klase ng isda pa ba ang hindi ko nahuhuli? Kaya ba niya akong tapatan? May tao talaga na kusang nagbibigay ng pera. Walang bawi ang salita.
Sana lang hindi ka umiwas sa pusta kapag natalo ka. Nahanap ko na, Titoksu. Dito mismo. Maraming tuna sa ilalim nito. Ihinto ang bangka. Mukhang ordinaryo lang naman ang bahaging ito ng dagat. Saan banda ang sinasabi mong may isda rito? Hindi pa nga tayo nagsisimula. Nawawalan ka na agad ng lakas ng loob. Ayoko lang na mapahiya ka ng husto kapag natalo ka. Sigurado ka ba talaga? Panoorin mo na lang. Ang pangingisda sa malalim na dagat ay nakadepende sa totoong karanasan. Masyadong relax ang postura niya, basta makahuli ng isda, walang problema. Ang bilis naman. Nakita mo yan. Ito ang tinatawag na totoong galing. Kahahagis pa lang ng bingwit, may huli agad. Ano naman kung nauna ka sa simula? Ang manalo hanggang huli, doon masusubok ang galing. Ang laki naman ng isdang yan. Bakit parang napakadali lang sa kanya na hilahin yan? Iba talaga si Kuya Che. Pagsimula pa lang, mahigit 30 kilo ng tuna agad ang nakuha niya. Wala lang yang 15 kilo na yan. Marami pa dyan sa ilalim. Subukan nyo rin kaya. Bakit ba lahat ng tuna doon napupunta kay Kuya Che? Ang tagal ko nang nangingisda, pero isa pa lang ang nahuhuli ko. Si Kuya Che naman, malapit ng makadalawampu. Sandali lang kapag nakahuli ako ng dambuhala. Tignan natin kung makatawa pa kayo. Heto na, mukhang napakalaki nito. Mahigit 10 kilo lang naman yan. Walang panganib, Kuya Che. Teka, parang may kakaiba sa huli mo. Heto na, sigurado akong hindi bababa sa 100 kilo ito. Hindi rin naman maliit itong huli ko, baka naman malakas lang yan pero maliit talaga ang laki. Hilahin ko muna pa itaas itong isda ko. Kapag yang isda mo ay umabot kahit kalahati man lang ng laki nito, ituturing ko ng talo ako. Seryoso, Kuya Che. Sa tingin mo, gaano kalaki ito? Hindi bababa sa 100 kilo. Ang tagal ko nang hindi nakakakita ng 100 kilong tuna. Kapag naihon natin yan, magiging alamat ka na talaga ngayon. 100 kilo, ang lakas naman ng loob mong sabihin yan. Panoorin mo muna kung ano ang totoong dambuhalang isda. Haha, parang hindi naman ganoon kalaki ang isdang yan. Mas maliit pa nga yan sa unang nahuli ni Kuya Che 14 na kilo lang, dambuhala na agad. Hindi man lang umabot sa una kong nahuli kanina. Sutian Xiao, sumuko ka na habang maaga pa para kalahati lang ang talo mo. Nagpapatawa ka ba? Kung may susuko man, siya dapat yon, hindi ako. Ang laki naman nito, sobrang dambuhala. Totoo nga, nasa 100 kilo ang bigat nito. Yan Xiao, yang isda mo. Bakit parang napakalayo sa nahuli ni Linche? Mukha lang anak nung sa kanya Tio, ano ba namang klaseng sinasabi nyo? 131 kilo, nahuli nga talaga ni Kuya Che. Paano pa natin lalabanan yan? Hindi talaga sila magka-level. Lagi mo na lang talaga kaming ginugulat. Sa dinami-rami ng taon ko sa pagpalaot, ngayon lang ako nakakita ng ganito kalaking tuna. Makinig ka muna sa tiyo mo. Sumuko ka na, hindi mo siya kaya. Ngayon, nakita mo naman na, di ba? Kailangan pa ba nating ipagpatuloy ang laban? Hindi na kailangan. Chen Xiao. Ang talo ay talo. Wala kang magagawa, mahusay talaga ang kakayahan ni Linche. Kuya Che, bilib na ako sa'yo. Ang dulas naman ng dila mong tumawag ng Kuya Che. Tumahimik ka nga. Dapat tanggapin ang pagkatalo. Na-transfer ko na ang 500,000 sa'yo, Linche. Walang masamang balak ang pamangkin kong ito. Masyadong mayabang lang talaga ang ugali. Mabuti na ring naturuan mo siya ng leksyon ngayon, para kahit papaano ay magtanda siya. Normal lang naman sa mga kabataan ang maging mayabang. Teka, kuya, hindi ka naman mas matanda sa kanya ng ganoon kalaki, di ba? Sa akin, 3 isda na may bigat na 56 na gin. Akin naman, 4 na isda, 130 gin. Hindi masama, Shen Chen. May kaunting galing din naman ako sa pangingisda. Nakahuli lang ako dahil maganda ang pwestong pinili ni Kuya Che. Siya naman, isang isda na may bigat na 16 na gin.
Pero mukhang mailap at wild talaga ang isang to. Sabi ni King He, mukhang matamlay ang swerte ko ngayong araw. Ate, ayos lang kung kaunti lang ang nahuli mo. Bumawi naman si Kuya Che para sa'yo. Si Kuya Che, nakatatlongpung isda na. May kabuang bigat na 1,200 gin. Isang tao lang pero naka 1,200 gin. Hindi na lang ito simpleng pangingisda. Pakyawan na yata ang ginagawa niya. Ngayon bilib na talaga ako sa kanya, ate. Yung sinabi mo noong nakaraan, na kapag nakahuli si Kuya Che ng 100 gin na tuna, pag-iisipan mo na. Napakadaldal mo talaga. Lin Che, gusto mo bang maging boyfriend ko? Hindi ba dapat ako ang nagsasabi niyan? 不应该我来说吗？ Shen King. Maging girlfriend ko. Sige na nga, bayaw. Manahimik ka, pero seryoso, nangisda talaga sila ng tuna. Hindi ko lang alam kung may nahuli ba sila. Kapag si Lin Che na ang kumilos, paano naman siya uwi ng walang dala? Tuna nga talaga. At ang dami pa. Mukhang higit pa sa 200 gin ang timbang ng malaking yan. Magsitabi kayo. Ngayong araw, ipakikita ko sa inyo kung ano ang tinatawag na dambuhalang huli mula sa malalim na dagat. Napakaraming tuna nito. Pumunta ba si Lin Che sa gitna ng dagat para lang mamakyaw? Ang pinakamalaking yan, sa tansya ko, hihigit sa 200 gin ang timbang. Daan-daang libo na naman ang kinita niya sa loob lang ng isang araw. Ginawa na talaga niyang sariling alkansya ang dagat, hahaha. Bukod sa pinakamalaking yan, bibilhin ko na ang lahat ng natira. 300,000 yuan, ano sa tingin mo? Ang bilis niyong kausap, Tito Xu, sige, sarado na ang usapan. Sa susunod, kapag may magaganda ka ulit na huli, huwag mong kalimutang tawagan ako, ha? Akin na ang isang ito. 500,000, 500,000 para sa isang isda lang. Huli kaya to ng bayaw ko, napakalaki ng halaga nito, manahimik ka nga. Nakuha ko na. Halika na, gustong makipagkita sa iyo ng papa ko. O, bakit parang natatakot ka yata ngayon? 怕了。 Kung sa dagat nga hindi ako natatakot, matatakot pa ba akong harapin ang magiging biyanan ko? Kuya Che, magpakatatag ka, Nabayaran ang milyong utang sa loob lang ng 3 araw. At sunod-sunod pang naghatid sa hotel ng dekalidad ng mga sariwang lamang dagat. Hindi ka basta-basta, iho. 不简单。 Masyado ninyo naman akong pinupuri, Tito Shen. Sinwerte lang po talaga ako, hahaha. Kung isang beses lang, swerte yon. Pero kung paulit-ulit na, galing at kakayahan na ang tawag doon. Napakarunong talaga pumili ni King Heng. Hindi ko nahahabaan pa, Lin Che. Sa susunod, kung kakailanganin mo ng tulong, huwag kang mag-atubiling lumapit sa akin. Tito Shen. Sa totoo lang po, may gusto sana akong isang guni sa inyo. Sige, sabihin mo lang. Gusto ko sanang bumili ng isang barkong pang-isda para sa malalim na dagat. Magkano kaya ang aabutin ng ganoon? Plano mo talagang pasukin ang pangingisda sa laot. Masyadong maliit ang mababaw na dagat. Lin Che. Gusto mong bumili ng barko para sa malalim na dagat. Kakaunti na ang isda sa mababaw na dagat. Gusto kong pumunta sa malalim na dagat. Lin Che. Gusto mong bumili ng barko para sa malalim na dagat. Kakaunti na ang isda sa mababaw na dagat. Gusto kong pumunta sa malalim na dagat. Hindi basta-basta maliit na bangka ang barko para sa malalim na dagat. 10-10 milyong piso ang simula niyan. Ang kagamitan sa barko. 设备 Mga papeles para sa mga tauhan. Lahat yan, kailangan ng pera. Alam kong hindi ito madaling bagay. Pero sa kakayahan mo, 的能力 kapag nagkaroon ka ng barko para sa malalim na dagat, tiyak nakikita ka ng malaki. Kulang pa ang pera mo ngayon, di ba? Basta kailangan mo. Pwede akong mag-invest anumang oras. Shay, bihirang humanga ang tatay ko sa isang tao ng ganyan. Pag-iisipan ko muna ng mabuti ang 我 tungkol 再考虑 dito. 一下。 CJ, mabuti nang maging maingat kapag malalaking bagay ang pinag-uusapan. 10-10 milyong piso ang simula para sa barko sa malalim na dagat. Masyadong mabagal mag-ipon kung sa mababaw na dagat lang manghihuli ng isda. Ang mga antigong gamit na yon, baka sakaling doon ko makuha ang kailangang pera. Sa tingin mo rin ba dapat tayong sumugal? Kung ganoon, hahanapin ko na ang pambili ng barko. Napakalaki ng halaga ng mga bagay na ito. Kung maibibenta natin ito ng legal at maayos, magkakaroon na tayo ng pambili para sa barko. Nahanap ko na.
Ang mga gamit na ito, mukhang mas mahal pa yata kaysa sa inaakala ko. Malawak ang negosyo ng pamilya Shen sa buong lalawigan. Malawak ang koneksyon at impluensya ni Tito Shen. Kaya niyang gawa ng paraan ang bagay na ito. Linche, gabi na. May problema ba? Tito Shen, may ilang antigong gamit ako rito na kailangang ibenta. Legal ba ang pinanggalingan ng mga yan? Pinulot ko lang sa dagat. Gusto ko sanang dumaan sa tamang proseso. Dalhin mo rito bukas para matingnan ko muna. Pasensya na po sa abala, Tito Shen. Pamilya naman tayo, huwag ka nang mahiya. Malapit na tayong magkaroon ng barkong panglaot. Ito ba yung mga nakuha mo sa dagat? Opo. Wala po kasi akong alam sa mga antigo, kaya gusto ko sanang patingnan kay Tito Shen. Iba rin talaga ang swerte mo, lalong nagiging matindi. Ang ibang tao, isda ang nakukuha sa dagat. Pero ikaw, bowl ng kayamanan pa ang nakukuha mo. Swerte lang po talaga. Lagi mo na lang sinasabi yan. Pero palagi mo naman kaming ginugulat. Halika na, dalhin na muna natin to kay Tito Shen. Nasa labas lang ang sasakyan ko. Wangkay, bantayan mo ang bahay ha. Babalik din ako agad. Hindi naman ganoon kaluma ang mga gamit na ito. Mas mukha silang kargamento mula sa mga barkong pangnegosyo nitong nagdaang panahon. Hindi ganoon kataas ang halaga nito. Hahaha. Pero para sa mga karaniwang tao, napakalaki na niyan. Pa, wag mo na kaming bitinin. Kung pagsasama-samahin ang mga alahas, jade, at mga sinaunang barya, sa mababang taya, nasa mga 40 milyon ito. 40 milyon. Ang laki naman. At mababang taya pa lang yan. Kung idadaan ito sa opisyal na subasta, maaaring mas mataas pa ang maging presyo nito. Tito Shen, gusto ko pong dumaan sa tamang proseso ang pag-asikaso nito. Tama ang iniisip mo. Kailangang malinaw kung saan galing ang mga ito, mula sa pagsusuri hanggang sa pagpaparehistro. At maging sa subasta, hindi dapat laktawan ang bawat hakbang. Huwag kang mag-alala, hindi ka malulugi rito. Maraming salamat po, Tito Shen. Hindi ba't gusto mong bumili ng barkong panglaot? Sapat na ang 40 milyon para sa isang bahagi nito. Pero kung gusto mo ng may magandang kagamitan, ay kulang pa rin ng kaunti. Gagawan ko po ng paraan ang kulang na pera. Hindi mo na kailangang magpakahirap pa. Kung magkano man ang kulang, ako na ang magpupuno rito. Tito Shen. Hindi maliit na halaga ang pinag-usapan natin dito. Sa galing at kakayahan mo ako nagtitiwala kaya ako namumuhunan. Hindi dahil gusto ko lang magtapon ng pera kahit saan. May kakayahan ka at may mga pinagkukunan naman ako. Kapag nagtulungan tayo, doon pa lang tayo tunay na makakagawa ng mga dakilang bagay. Linche, talagang malaki ang tiwala sa iyo ni Papa. At saka, pamilya naman na tayo, di ba? Shen King. Pa, wag ka ngang kung ano-ano ang sinasabi riyan. Hahaha. Bakit, may mali ba sa sinabi ko? Huwag kayong mag-alala, Tito Shen. Sisiguraduhin kong kikita tayo ng malaki sa barkong ito. Hahaha. Aabangan ko yan. Kuya Che, Miss Shen. Bakit kayo napadpad dito? May mahalagang bagay lang kaming sasabihin sa'yo. Kuya Che, sabi mo, plano mong bumili ng mga barkong pangingisda sa karagatan para magtayo ng kumpanya at tuluyan na tayong makapalaot sa laot. Seryoso ba? Bibili talaga tayo ng ganoong kalaking barko? Totoong bibili tayo. Kuya Che, malaking hakbang talaga ito. Gusto mo bang sumosyo sa akin? Bibigyan kita ng 5% ng shares natin. 5%. Kuya Che, napakalaki naman yan. Ikaw ang pinakaunang sumama sa akin, at ikaw rin ang pinakanagtiwala sa akin, kaya karapat-dapat lang na makuha mo yan. Kuya Che, simula ngayon, handa kong ibigay ang buong buhay ko para sa'yo. Zhao Xiaochuan, ano naman ang gagawin ko sa buhay mo? Ang kailangan ko lang ay patakbuhin mo ng maayos ang barko natin. Kaya mo ba? Kumpirmado na ang pangalan ng kumpanya, Danhai Deep Sea Fishing Company Limited. At ang legal na representante nito ay si Linche. Wala namang naging problema sa mga dokumento. Miss Shen, sana ay gabayan mo pa ako, lalo sa mga susunod na araw. Depende sa ipapakita mong galing. Tito Shen, Linche. Naasikaso na ang tungkol sa mga gamit na yon. Nabenta na ang lahat. Dumaan ito sa tamang proseso. Papasok din agad ang pera sa account ng kumpanya mo. Maraming salamat po, Tito Shen. Hanapan na rin kita ng barkong panglaot.
Hindi minamadali ang paghahanap ng magandang barko. Pansamantala, doon ka muna mangisda sa malapit na dagat. Habang ginagawa mo yan, buuin mo na rin ang grupo mo para sa kumpanya. Pagdating ng barko, makakapaglaot ka na agad sa malalim na dagat. Naiintindihan ko, Linche. Naihanda ko na ang pagkakataon para sa'yo. Kung gaano kalayo ang mararating mo, nasa sayo na yan. Huwag po kayong mag-alala, Tito Shen. Hindi ko po kayo bibigyan. Mabilis lang ang isang buwan. Sakto, habang lumilipas ang isang buwang ito, mag-ipon pa tayo ng mas maraming pera. Magpapalaot ka na naman ba? Kakatayo pa lang ng kumpanya, hindi naman pwedeng nakatunganga lang tayo. Bilang boss, parang ikaw pa ang mas porsigido sa lahat ah. Kung hindi ako magsisikap, paano kita mapapakasalan? Sino bang nagsabing magpapakasal ako sa'yo? Kung ganoon, magpapakasipag pa ako lalo. Nakatayo na nga ang kumpanya, yayaman na talaga ng husto si Linche. Si Yao Chuan, kapag dumating na ang barkong panglaot niya, hindi na barya-barya ang kikitain niya. Ang bilis talaga ng mga pangyayari. Noong nakaraang mga araw lang, hinarangan pa ang pinto niya para singilin sa utang. Pero ngayon, may sarili na siyang kumpanya ng malalaking barkong panglaot. Mula ngayon, kapag nagkita tayo, tawagin niyo na akong shareholder Zhao. Hahaha. Huwag lang kayong puro tuwad yan. Isang buwan pa bago dumating ang barkong panglaot. Kaya walang problema kung magpapatuloy muna tayong pumalaot ngayon. Kung saan mo sabihin, doon ako maglalayag. May biyahe pa tayo ngayon, sige ba? Mukhang talagang aasenso na ang batang ito ah. Kuya Che, may huli rito. Hindi lang basta isda, kundi kawan ng mga isdang yellow croaker. Mga yellow croaker na naman. Ihulog na ang lambat, Wangkay. Kumapit kayo ng mabuti, yayaman na tayo. Kuya Che, kakaiba ang bigat nito ah. Ang daming huli sa ilalim. Hawakan ng maigi, huwag nating patakasin ang mga isda. Kuya Che, puro malalaki ito. Ikarga na sa kahon at bumalik na sa pantalan, sige. Malalaking yellow croaker na naman ito. Linche, hindi na ito basta pangingisda lang. Para ka lang namumulot ng pera direkta sa dagat. Ako nga, isang araw sa dagat, hindi man lang mabawi ang pambayad sa krudo. Samantalang siya, pagkalaot pa lang, daan-daang libo hanggang milyon-milyon na agad ang kita. Tignan niyong mabuti, puro sariwa at dambuhalang huli ito galing sa laot. Linche, kukunin ko ang kalahati ng bultong ito. Sa akin naman ang natitirang kalahati. Ang bibilis ninyong makarating ah. Sa ganda ng mga huli mo ngayon, sino ba naman ang hindi mag-aabang? Dapat mabilis ka kapag magandang klase ang paninda, dahil kapag nagmabagal ka, maubusan ka. Walang duda sa kalidad, napakahusay. Bibilhin ko ito sa pinakamataas na presyo. Ganoon din ang sa akin. Natanggap na ang 600,000 piso. Natanggap na ang 600,000 piso. 1,200,000, kumita na naman ng 1,200,000 sa loob lang ng isang araw. Mukhang pagmamay-ari na talaga ni Linche ang buong karagatan. Pagsasanay pa lang natin itong pangingisda sa malapit na dagat. Kuya Che, lalo yatang lumalaki ang ambisyon mo ah. Dahil paparating na ang barko natin para sa malalim na karagatan. Kuya Che, sa loob ng isang buwang ito, sa wakas ay naintindihan ko na. Kapag kasama ka, imposibleng hindi yumaman. Huwag muna tayong magmayabang, hindi pa nga nagsisimula ang paglalayag natin sa malalim na dagat. Kung sa malapit pa lang ay ganito nakatindi ang huli natin, paano pa kaya kung doon na tayo sa malalim na karagatan, tiyak na lalong uunlad ang buhay natin. Tito Shen, handang-handa na ang lahat ng barko para sa malalim na karagatan. Talaga, bukas na bukas ay darating na ang barko sa pantalan. Simula bukas. Hindi na lang basta pambata ang laro mo sa mababaw na dagat, ha, magaling. Ako na mismo ang sasalubong sa barko bukas. Inayos ko na rin ang mga tripulante at ang kapitan para sa iyo. Lahat sila ay may mahabang karanasan na sa laot. Ang kailangan mo na lang gawin ay ipakita ang tunay mong galing. Maraming salamat po, Tito Shen. Kuya Che, dumating na ang barko natin para sa malalim na karagatan. Sa wakas, nandito na rin. Kuya Che, Kuya Che. Lalayag na ba talaga tayo sa malalim na dagat? Tara, bukas, sasalubungin natin ang bago nating barko. Kahit si Wangkay, alam na yayaman na tayo. Talaga bang bumili ng barkong pang malayong dagat si Linche? Kailan lang yon ah?
Mula sa maliit na bangka, nakalipat na siya sa barkong lanhay. Iba talaga kapag may kakayahan. Sa susunod, hindi lang barya-barya sa tabing dagat ang kikitain niya. Kuya Che, napakalaki naman ng barkong ito. Mas maganda pa sa inaasahan ko. O ano, nagustuhan mo ba? Nagustuhan ko, Linche, ito nga pala si Kapitan Hao Yuan yan. May mahigit 20 taong karanasan na siya. Boss Lin, sana ay magtulungan tayo ng mabuti. Sa gitna ng dagat, sa inyo po kami aasa. Sa inyo ang barko, pero ang kaligtasan sa dagat ay sagot ko. Ang mga tripulante, ang mga kagamitan, ang cold storage, at ang mga bitag ng alimango, handang-handa na ang lahat. Sa isang utos nyo lang, maaari na tayong pumalaot ngayon din. Kuya Che, napakalaki naman ng cold storage na ito. Kapag napuno natin yan, Siguradong napakalaking pera niyan. malalaman mo rin kapag napuno na natin. Nabalitaan po namin ang galing ninyo, Boss Lin. Kapag kasama kayong pumalaot, sigurado akong hindi tayo malulugi sa biyaheng ito. Huwag muna tayong magsalita ng tapos, kung kikita ba tayo o hindi. Malalaman lang natin kapag nasa gitna na tayo ng dagat. Sige na, ang malawak na karagatan ang tunay mong entablado. Hihintayin ko ang matagumpay mong pagbabalik sa unang biyahe mo. Huwag ka nang maghintay. Sasama ka sa akin. CJ, Tayo na, lanhay, maglayag na. Kuya Che. Sa wakas, nasa malalim na dagat na tayo, gagawa talaga tayo ng malaking ingay. Boss Lin, ano po ang balak ninyong hulihin sa unang biyahe nating ito? Kung huhuli rin lang tayo, dapat doon na tayo sa malalaki. ano ba ang gusto mong hulihin? King crab po. Ganyan agad kalaki sa unang biyahe pa lang. Ang maliliit na huli. Hindi bagay sa barkong ito, pero ang king crab, kailangan ng tamang lalim ng dagat. At may partikular na temperatura rin silang gusto. Hindi naman basta-basta nagbababa lang ng bitag, may mahuhuli ka na agad. Alam ko. Nahanap ko na puno ng king crab dito. Kung walang nahanap ang iba, hindi ibig sabihing wala rin dito. Makinig kayo kay boss. Lahat, maghanda na sa pagbaba ng mga bitad. Mga bro, bilis-bilisan nyo ang kilos. Puro pera ang nasa ilalim na to. Sigurado ka bang may mga king crab dito? Malalaman mo rin kapag nahila na paitaas ang mga bitad. Hilahin pa itaas. Hilahin pa itaas. Puro king crab. Broche, jackpot. Punot siksik ang isang bitag na to. Ilang taon na akong naglalayag sa malalayong dagat. Ngayon lang ako nakakita ng bitag na ganito kasiksik. Boss Lin, ang talas talaga ng mata nyo. Ibang klase talaga kayo. Huwag muna kayong magdiwang, iayos at imbak nyo na agad yan sa bodega. Bilis, iayos nyo na sa cold storage. Wangkae, nakita mo ba to? Mas malaki pa sa ulo mo ang isang to. Ha 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 ha. Linche, sa unang biyahe mo pa lang sa malalayong dagat, gagawa ka na agad ng pangalan. Simula pa lang ito. Boss Lee, malapit nang mapuno ang cold storage natin. Broche, sa unang biyahe pa lang ng lanhay, umaapaw na agad ang bodega. Linche, kumusta? Napuno na ng mga king crab ang bodega ng barko. Napakalaki ng huli natin ngayon, at napakaganda pa ng kalidad ng mga ito. Sa unang biyahe pa lang, napuno na agad natin ang bodega. Napakaswerte mo talaga. Sa swerte mong yan, talagang mapapasuko na lang ang sinuman. Makikipag-ugnayan na ako agad sa mga mamimili. Huwag muna kayong magmadaling bumalik dito. CJ. Siguradong hindi na rin makakaupo ng tahimik si Papa sa balitang to. Problema rin pala kapag sobrang dami ng huli. Brochi. Kung pwede lang, sa ibigay mo na lang sa akin ang ganyang uri ng problema sa susunod. Ayusin mo muna yung kwenta mo bago ka magsalita. Nakausap ko na ang buyer. Isang malaking negosyante mula sa ibang bansa. Napakataas ng alok niyang presyo. Dumiretso na kayo sa tinalagang pantalan para deliver ang kargamento. Asend mo sa akin ang address. Kung magiging maayos ang bentahan ng kargamentong ito, gagawa agad ng pangalan ang lanhay sa unang biyahe pa lang nito. Kumpirmado na ang pagliko patungo sa target na pantalan.
Nabalitaan ni Mr. Leng na marami kayong king crab. Buksan ang imbakan. Diyos ko, napakarami nito. Napakaganda pa ng kalidad. Perpekto. Napaka-perpekto. Buhay na buhay pa sila. Malalaki ang sukat at halos walang tapon. Napakataas ng kalidad nito. Tingnan mo ang reaksyon niya. Siguradong mabebenta sa napakataas na presyo ang kargamentong ito. Huwag kang pumayag agad. Tiyak na, hihiritan ka muna niya ng mas mababang presyo. Naintindihan ko. Mr. Lim, maganda ang kargamento mo. Pwede na nating pag-usapan ang presyo. Ikaw muna ang magbigay ng presyo, Mr. Lim. Maganda nga ang kargamento pero napakarami nito. Mataas din ang peligro sa pagbibiyahe nito. 9 na milyong yuan lang ang kaya kong ibigay. 9 na milyon nang hold up ka ba? Makatwirang presyo yan. Hindi kami mahihirapan ibenta ang kargamentong ito. Kung wala kang seryosong intensyon, aalis na kami ngayon din. Sandali, 11 milyong yuan. 13 milyong yuan. Masyadong mataas, pero nakita mo naman ang kalidad nito. Ang ganitong mga dekalidad na king crab na nag-umapaw sa imbakan. Baka hindi ka na ulit makakita ng ganito sa susunod. At saka, may iba pa kaming nag-aabang na buyer. CJ, deal. 13 milyong yuan. 1300万。 Pumasok na ang 13 milyong yuan sa account. Napakalaki agad ng kinita ng Lanhai sa unang biyahe pa lang. Kapag sumunod ka talaga kay Boss Lee, siguradong may mapapala ka. Hahaha. Sa unang biyahe pa lang natin sa karagatan, ganito na kaganda ang nakuha nating resulta. Tiyak na tatatak sa buong pantalan ang Lanhai. Salamat sa sipag at tiyaga ninyong lahat. Magpahinga muna tayo rito ng isang araw. Kumuha ng mga supply at suriin ang mga kagamitan. Bukas na tayo muling umalis, ayos ba? Bakit hindi mo binabantayan ang barko? Bakit mo ako dinala rito? Binabantayan naman yun ni na Kapitan Lu at Xiao Chuan. Oh, ikaw naman. Halika, pasok tayo sa loob. Anong titingnan natin doon? Malalaman mo rin kapag pumasok na tayo. Kinghe, sa mga nakaraang araw nakasama kitang naglalayag sa dagat. Tinulungan mo akong maghanap ng mga koneksyon, at tinulungan mo rin akong pamahalaan ang kumpanya, at sinamahan mo ako hanggang sa puntong ito. Ang singsing na ito ay regalo ko para sa iyo, at tanda rin ng aking pangako. Pagbalik natin, magpakasal na tayo. Seryoso ka ba talaga? Mas seryoso pa ito kaysa noong nanghuli ako ng mga king crab. Pagbalik natin, magpapakasal agad tayo. Pagbati, maligayang kasal sa inyong dalawa. Linche, kasal na talaga tayo. Simula ngayon, ikaw na si Mrs. Lin. Kung ganoon, Mr. Lin, alagaan mo ako simula ngayon, ha? Alagaan kita habang buhay. Kasal na talaga kayo. Isang pamilya na tayo simula ngayon. Itay, alagaan ko pong mabuti si Kinghe simula ngayon, hahaha. Gustong-gusto kong marinig na tinatawag mo akong Itay. Kuya, may sertipiko na kayo ng kasal, kailan naman ang handaan? Bakit parang nagmamadali ka? Siyempre naman, sabik na akong makatanggap ng pulang sobre sa handaan nyo. Hahaha. Shen-chan, hindi ka talaga nahihiya, ah. Kailan nyo naman ako bibigyan ng pamangkin na mapaglalaruan ko? Shen-chan, hindi natin dapat madaliin yan. Kailangan muna nating pumili ng magandang araw para sa handaan. Pagdating naman sa pagkakaroon ng anak, dedepende pa rin yon sa desisyon ng ate mo. Sumasabay ka pa sa kalokohan ng isang yan. Kuya Che, kailangang inumin natin ang basong ito. Grabe, mula sa maliit na negosyo ng isda hanggang sa dambuhalang lanhay. Mula sa pagbabayad ng utang hanggang sa pagpapakasal. Ang tindi ng swerte mo sa buhay, parang naka-cheat code. Sir Lin, Madam Shen, ito po ang villa na may pinakamagandang lokasyon dito sa amin. Nakaharap ito sa lawa at may hardin naman sa likod. Napaka-pribado rin at napakatahimik dito. Gusto mo ba? Gusto ko naman. Pero paniguradong napakamahal nito, hindi ba?
Sa ngayon, ang kakayahan kong kumita ng pera ang pinakahuli kong aalalahanin. Huwag kang ang mag-aksaya ng pera. Hindi ito pag-aaksaya. Paraan ito para magkaroon tayo ng sariling tahanan. Bibilhin ko na ito. Sige po, Sir Lin. Aasikasuhin ko na po agad ang mga dokumento. Sir Lin, ganyan po ba talaga kayo kabilis magdesisyon kapag bumibili? Kapag sigurado na ako, hindi na ako nagdadalawang isip. Kasama na ako roon. Ikaw ang pinakasiguradong pili ko. Iba ang agos ng dagat dito. Boss Lin, maglalatag na ba tayo ng lambat? Hindi ako maglalatag ng lambat. Kailangan kong bumaba sa ilalim. Kuya Che, nasa laot tayo. Napakalalim ng tubig dito, nakakatakot. Napadelikado kung sisisid ka ng mag-isa. Lin Che. Sigurado ka ba? Huwag kayong mag-alala, alam ko ang ginagawa ko. Wang Kei, huwag kang mainip. Hintayin mo ang pag-ahon ko. Ang enerhiyang ito, katulad ng sa Dragon Pearl noon. Nahanap ko rin. Lalong lumakas ang Dragon Pearl. 10 kilometro ng karagatan. Ngayon, ang buong dagat na ito ay nagsisilbi ko ng mga mata. Sa kapangyarihang hawak ko, halos wala na akong hindi kayang gawin dito sa dagat. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. May nahanap pa nga akong magandang bagay sa ilalim. Kuya Che, ano ba talagang nasa ilalim? Isang dambuhalang isda. Sayang nga lang at nakawala. Isang malaking huli na nag-udyok pa sa iyong pumalaot. Gaano naman kaya yon kalaki? Boss Lin, may problema. May 3 speedboat na lumitaw sa radar. Mabilis silang lumalapit sa atin. Napakabilis nila, at mukhang may mga dala silang armas. Boss, baka mga pirata sila. Pirata, may mga pirata talaga sa lugar na to. Tamang-tama ang dating nila, ipakita natin sa kanila. Kung sino talaga ang naghahari sa dagat na to. Ihinto nyo ang barko, ibigay nyo sa amin ang lahat ng pera at kargamento. Boss, ano nang isinisigaw nila? Hindi ko maintindihan, pero siguradong hindi maganda ang sinasabi nila. Gusto nilang ihinto natin ang barko, at isuko ang pera at kargamento. Kuya, nakakaintindi ka pala. Naiintindihan ko ng kaunti. Kapag hindi pa kayo huminto, papaputukan na namin kayo. Lin Che, mag-ingat ka. Boss Lian, bibilisan ba natin para matakasan sila? Hindi na aabot. Masyado silang mabilis. Panganib lang ang aabutin natin kung pipilitin nating tumakas. Kung ganoon, ano nang gagawin natin? Hindi naman pwedeng ibigay na lang natin sa kanila ang kargamento, di ba? Dito sa mismong dagat ko. May lakas pa silang loob na pagbantaan ako. Umalis na tayo rito, bilis. Anong nangyayari? Chen Gang, sinuwerte ka lang ba kanina? Nakasabay lang ba sa nagwawalang agos ng dagat? Masyado namang nakikisama ang agos ng dagat na to. Ipagpatuloy ang paglalayad. Huwag nating hayaang maabala tayo ng maliliit na isdang to sa paghuli ng mas malaking huli. Masusunod, Lanhai Hao. Magpatuloy sa paglalayad. Nahanap ko na. Boss Lee, saang lokasyon? Dito mismo. Ihinto ang barko, ibaba ang dragon. Umanda ang lahat sa pagbaba ng dragon. Mga kasama, katataboy lang natin sa mga pirata. Oras na para magkamal ng pera. Sobrang nakakasabik at napakalaki talaga ng kita kapag sumasama tayo sa dagat kay Boss Lin. Hilahin na ang mga bitad. Hilahin na.
Puno na naman ang mga bitag. Yayaman na naman si Kuya Che. Boss Lin. Puno ng mga king crab ang ilalim ng dagat na ito. Punuin ang cold storage at bumiyahe na pabalik. Tiyak na patok na naman ang ikalawang biyahe sa laot ng Lanhay. Ginoong Lin, mas maganda pa ang kalidad ng mga huli ninyo ngayon kumpara noong nakaraan. Kung tama ang presyo, mapapasa iyo ang lahat ng ito. Napakatatag at napakaayos ng kalidad nito. Malalaki ang sukat at napakaliit ng bawas. Bagay na bagay ito para sa mga mamahaling merkado. Ginoong Lin, labis akong nasisiyahan sa mga produkto mo. Para sa mga king crab na ito, magbabayad ako ng 20 milyon. Ito na ang pinakamataas na presyo. Deal, 20 milyon. 20 milyon sa isang biyahe lang, grabe. Tama talaga ang desisyon nating sumunod kay Boss Lin. Napakalaki talaga ng kita sa pangingisda sa laot. Ito ang tinatawag na paghahanap ng ginto sa gitna ng dagat. Magpahinga muna tayo ng kalahating araw. Uwi na tayo pagkatapos mag-supply. Sa 2 biyahe mo sa laot, na itatak mo na ang pangalan ng Lanhay sa lahat. Hindi pa sapat yan. Gusto kong maging ang Lanhay ang barkong pinag-agawan at inaabangan ng lahat ng mamimili. Sumasama ang panahon. Mas mabilis ang dating ng bagyo kaysa sa ulat ng panahon. Napakalaki ng mga alon. Hindi tayo makatayo ng maayos sa deck. May kakaiba sa mga alon na ito. Lahat kayo pumasok sa loob ng cabin. Ay secure ang mga kagamitan. Kumapit ng mahigpit. Kung magpapatuloy ito, mapapahamak ang barko natin. Kakayanin ito ng Lanhay. Makinig kayong lahat sa mga utos. Huwag kayong magpanik, sundin ang utos ni Kapitan Lu para mapanatiling matatag ang barko. Saan ka pupunta? Para pakalmahin ang bagyong ito, 安静点。 Linchaw, Linchaw. huminto kayo. 下不 Umalma na ang mga alon. Kanina lang, muntik nang mabaligtad ang barko natin. Bakit bigla na lang itong kumalma? Baka nakalampas na tayo sa mata ng bagyo. Pati ba naman ang mata ng bagyo, umiiwas kay Kuya Che? Ganyan naman talaga siya palagi. Inaako niya ang lahat ng mag-isa. Ayos ka lang ba? Ayos lang. 没事。 Medyo napagod lang ako. Kuya Che, para kang Diyos ng dagat. 你真是海神！ Maging ang dagat, gumagawa ng daan para sa'yo. Huwag mo na akong bulahin, umuwi na tayo. Pabalik na ang barkong Lanhay. 法好， Nandito na, nakabalik na ang Lanhay. 我回来了。 Napakalakas ng bagyo kagabi, pero nagawa pa rin nilang makabalik ng ligtas. Ha 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 ha. Nakabalik na kami. Kumusta ang biyahe ninyo sa laot? Ano ang mga nakuha ninyo? Nabenta ang mga king crab sa halagang 20 milyon. 20 milyon. Kumita ng 20 milyon sa isang biyahe lang sa laot. Napakatindi naman yan. Grabe, talagang umasenso na si Linche. Sino pa ba ang makakatapat sa kanya rito sa Haicheng pagkatapos nito? Ngayong nakabalik ka na. Tiyak nakakalat na naman ang pangalan mo sa buong Haicheng. Hindi mahalaga ang kasikatan. Ang mahalaga ay patuloy na umunlad ang Lanhay Ocean. Kakaiba. Bakit? Ano nang nangyari? Pakiramdam ko may humihila sa akin papunta doon. May napansin ka rin ba? Gusto mo bang bukas na lang natin puntahan? Titingnan ko lang, babalik din ako agad. Sasamahan na kita. 好， Linchaw,
Mukhang may natuklasan nga siya. Hindi mukhang bagong hulog sa dagat ang bagay na ito. Gaari ito ng ama mo. Gintong liwanag mula sa kailaliman ng dagat. May kung anong bagay na tumatawag sa ilalim ng dagat. Ang nangyari sa mga magulang ko noon, baka hindi lang basta simpleng bagyo. Linche, gabi na. May nangyari ba? Tito Chen, nakita niyo na ba ang kwadernong ito? Saan mo nahanap ang bagay na yan? Inanod po sa tabing dagat. Iginuhit ito ng tatay mo bago matapos ang pagsasanay niya. Tito Chen, may nalalaman po ba kayo? Pumunta rito ang mga magulang mo bago sila pumalaot nung gabing yon. Sinabi niyang may gintong liwanag sa kailaliman ng dagat, na tila ba may dragong tumatawag sa kanya. Pinigilan ko siya. Pero sinabi niyang kailangan niya talagang pumunta. Kaya hindi lang pala basta aksidenteng inabutan sila ng bagyo. Hindi ako sigurado. Pero ang bahaging yun ng dagat, tinatawag ng mga matatandang mangingisda na loob ng kamatayan. Ang mga pumapasok doon, kung hindi walang lamang bangka ang bumabalik, ay tuluyan ng hindi nakakabalik. Loob ng kamatayan. Mama, Papa, ano ba talaga ang nakita ninyo noon? May kinalaman sa perlas ng dragon ang pagkamatay ni na Mama at Papa. Kailangan kong pumunta mismo sa loob ng kamatayan. Manatili ka rito. Hintayin mo ang pagbabalik ko. Sa pagkakataong ito, aalamin ko ang katotohanan. Napakagulo ng agos ng tubig dito, kaya naman madaling maaksidente ang mga ordinaryong bangka kapag pumasok dito. Mama, Papa, gumagana pa kaya ito? Totoo nga ang alamat. May nakita akong dragon sa dagat. Umiiyak sa paghati ang Diyos Dragon. Tila ba mamamatay na siya? Kumukulo ang buong karagatan. Hindi na kaya ng bangka natin. Anak, kung sakaling marinig mo ang boses ko balang araw, huwag mong sisihin ang dagat. At huwag mong sisihin ang kahit na sino. Linche, mahal na mahal ka ni Mama. Mabuhay ka ng mabuti at magpakatatag. Mahal na mahal ka namin ng mama mo magpakailanman. Ito pala ang totoong dahilan sa paglubog ng bangka ni na Mama at Papa. Kung talagang namatay nga ang Diyos Dragon dito, tiyak na may perlas pa ng dragon sa dagat na yon. Mama, Papa, nandito na po ako para iuwi kayo. Ang aksidenteng ito, hindi dapat naging dahilan para manatili kayo sa ilalim ng dagat habang buhay. Maraming salamat po, Boss Lin. Kung hindi dahil sa inyo, hindi man lang namin malalaman kung nasaan sila. Pagkatapos ng napakaraming taon, sa wakas ay maiuwi na rin namin sila. Ito po ang nararapat kong gawin. Sila po ang mga kasamang pumalaot ng mga magulang ko, at mga kababayan ko rin po sila. Mahal, huwag ka nang masyadong malungkot. Napakalaking bagay na nang nagawa mo para maiuwi sila. Alam ko. Kaya lang, hindi sila dapat ng ganito. Natahimik na lang na naiwan sa dagat ng walang bakas. Kinhi, pakilista mo ang lahat bukas, at bigyan mo ng tig-1,000,000 yuan ang bawat pamilya ng mga biktima, maliwanag. Ako na po ang mag-aayos nito. Linche, hindi namin pwedeng tanggapin ang perang ito. Napakabait na sa amin ng mga magulang mo noon pa man. Hindi na kami pwedeng kumuha pa ng pera sa iyo. Tita, huwag niyo na pong sabihin yan. Hindi po ito limos. Paraan ko lang po ito para alagaan kayong lahat sa ngalan ng mga magulang ko. Napakabait mong bata. Manang-mana ka talaga sa mga magulang mo. Sa susunod, kapag may problema kayo, lumapit lang po kayo sa akin. Hanggat narito pa ang Lanhai Ocean Shipping, hindi ko hahayaang mapabayaan ang mga kababayan natin. Mama, Papa, inuuwi ko na po kayo.
Matapos ibawas ang sahod ng mga tauhan sa barko ngayong buwan, gastusin sa krudo, pagpapanatili, pagbaba ng halaga ng mga kagamitan, at lahat ng iba pang gastusin sa operasyon. Ang naging netong kita ng Lanhai Ocean Shipping ay umabot sa 200 milyong yuan. 200 milyon, Kuya Che. Nakakuha tayo ng 200 milyon sa loob lang ng 2 buwan. Salamat sa sipag ninyong lahat. Doble ang bonus ng lahat ng empleyado ngayong buwan. Napakagalante mo talaga, Kuya Che. Lin Che, nagawa mo talaga. 你真的做到了。 Hindi pa ito sapat. Gagawin kong pinakamalaki sa buong mundo, ang kumpanya ng pangingisda ng Lanhai Oceanics. Kuya Che, naniniwala ako sa'yo. Kayang-kaya mo yan. Ang susunod nating gagawin ay palalawakin ang plota, magsasanay ng mga bagong tripulante, at aayusin ang mga pandaigdigang bentahan at bilihan. Hindi lang sa Hatchen hihinto ang Lanhai Oceanics. Pa, ma, nandito po ang inyong anak para dalawin kayo. Nabayaran ko na po lahat ng utang natin sa mga kapitbahay. Naitayo ko na rin ang kumpanya. Tuwing pumapalaot ang barkong Lanhai, laging puno at sagana ang huli nito pag-uwi. Kaya huwag na kayong mag-alala sa akin. Pa, ma, wag na kayong mag-alala. Aalagaan ko si Ling Shen at mamumuhay kami ng maayos. At saka, ikakasal na kami ni Kinkyu. Napakabait niya, siguradong magugustuhan niyo siya. Ibabangon kong muli ang pamilyang Lin. At ipagmamalaki niyo rin ako. Lin Che, may sasabihin ako sa iyo. Ano yun? Buntis 我 ako. 怀孕了。 Ano nang sabi mo? Magiging tatay ka na. Huwag ka namang masyadong kabahan dyan. Paano naman ako hindi kakabahan? Ikaw na ang pinakamahalagang tao sa pamilya natin ngayon. Pa, ma, magkakaroon na kayo ng 我们要 apo. 有孙子了。 O baka naman apo na babae. Kahit ano pa yan. Basta't anak natin, masaya na ako. Lin Che, lumabas na ang pinakabagong ulat sa pananalapi natin. Magkano ngayon? Ang netong kita ng Lanhai Group ngayong buwan ay 3 bilyon at 200 milyon. Sa kasalukuyan, ang plota ng grupo ay nakakarating na sa maraming karagatan. At tayo ang nangunguna sa buong mundo sa market share. 3 bilyon at 200 milyon. Talagang napanguna natin ang Lanhai Group sa buong mundo. Noong una, namumroblema pa ako sa milyong utang. Pero ngayon, ang mga barko ng Lanhai Group ay naglalayag na sa lahat ng malalaking karagatan. Kuya Che, ito na ang pinakatamang desisyon na ginawa ko sa buong buhay ko. Dahil lang sumakay ako sa bulok mong bangkang pangingisda noon. Ngayon, napatunayan mong tama ang naging pasya mo. Siyempre naman, Ipagpapatuloy pa ba natin ang pagpapalawak pagkatapos nito? dapat maging matatag ang ating pagpapalawak. Pero hindi tayo pwedeng huminto. Sikaping makakuha ng 4 na bilyon sa susunod na buwan. Huwag kang mag-alala, Kuya Che. Siguradong magagawa natin yan. Pero alam ko, na hindi kayamanan ang tunay na umaakit sa akin. Wangkay, naalala mo pa ba ang lugar na ito? Noon, dito mismo sa tabing dagat na ito, natin unang natuklasan ang butter crab. At simula noon, nagbago na ang lahat. Nararamdaman mo rin, hindi ba? Wangkay, Naghihintay ka sa akin sa dilim. sa pagkakataong ito, babalik ako agad. Ito ang kabilang kalahati ng perlas ng dragon. Ang nakuha ko palang perlas ng dragon ay kalahati lang pala. Ngayong bumalik na sa dati ang huling kalahati ng perlas ng dragon, buo na ang tunay na perlas ng dragon. Simula sa sandaling ito, ako na ang tunay na Diyos ng karagatan. 真正的神。 Bumalik ka na pala. Sa pagkakataong ito, nahanap mo na ba ang sagot? Nahanap ko na. Mula ngayon, poprotektahan na tayo ng dagat na ito. Babantayan din nito ang ating mga anak.